Emma POV. Ginugol ko na lang bawat oras ko sa trabaho, at inasikaso ang magiging party ng magulang ni Jason. Emma dear, can we talk? Si Tita Sierra na parang alanganin sa kung ano man ang sasabihin niya. Yes tita, ano po yun, kakabahan na ba ako sa sasabihin mo tita, biro ko pag-upo sa harap niya. I and your Tito Maximo plan to stay in US for good. Panimula niya, alam mo naman ang lagay ng mommy ng Tito Maximo mo hindi ba? Tanong niya sa akin nang hindi makatingin ng diretso. Paano po itong shop tita, saka yung mga hotel? Tanong ko nang nakangiti, para hindi maramdaman ni tita, na ngayon pa lang ay malungkot na ako kung aalis sila. Tatanggap tayo ng client hanggat hindi pa kami aalis, pero isasara na once we fly to US. About the hotel, we're still going to manage it, pagkailangan babalik ang tito mo, pero kung importante lang talaga. You can go with US Emma, doon pwede ka na ulit makapag-aral ng walang ibang iniisip. Come with us dear, nangungusap na sabi ni tita. Alam ko po ngayon palang nag-aalala ka na sa akin, but don't worry tita, okay lang ako. I can manage myself na po, ngayon palang iniisip ko na kung paano ako, pero kailangan ko nang ihanda ang sarili ko, at meron silang sariling buhay na hindi ako kasama. Sabihan mo ako kung kailan alis nyo tita, para naman ako mag-asikaso ng despedida party para sa inyo, wag madaya, tsaka wag praning ayos lang ako dito. Kaya ko na ang sarili ko, baka hindi pa sumama si Reg pag nalungkot ka, kasi nag-aalala ka sa akin. I'm okay tita, Lola Marina needs you all here, say my regards to her na lang po, masayang sabi ko sabay yakap sa kanya. Lumipas ang maghapon, at natapos ko ang iba pang trabaho na kailangan kong gawin, nabisita at nakita na ng staff namin ang venue, kung saan gaganapin ang anniversary party ng parents ni Mr. De Alvas. Sa sobrang abala ko, dahil sa ibang clients na kailangan kong i-meet, hindi ko na nagawang puntahan ang venue, kaya pinagkatiwala ko na lang kay Ate Helen isa sa mga staff namin, ang pag-aasikaso ng venue. Aaminin kong nalungkot ako, na aalis na sila Tita Sierra, pero kailangan kong tanggapin. Kalagitnaan ng pagliligpit ko ng gamit sa table ko, biglang tumunog ang cellphone ko sa tawag ni Daddy. Hi Dad, bati ko sa kanya. I heard from Miss Gizman, pina-freeze ng mommy mo ang trust funds mo, and I can't do anything about that thing anak, alam mo naman ang ugali ng nanay mo. Pero bakit naman daw Dad? It's from Grandma, gulat na sagot ko. Hindi ko alam, pero baka may personal na naman na issue sa'yo ang mommy mo, kaya ginawa niya yon. Don't worry, I can give you money. I already opened an account for you, sige na anak, I still have a thing to do, call me if you have problems. Bye. I was about to say bye, pero pinatay na agad ni Dad ang tawag. Wala na akong magagawa kung ganun ang ginawa ni mommy, after all anak naman siya ni Grandma. Kaya kahit akin yung trust fund na yon, sa kanya ang huling desisyon, dahil siya ang nagmana ng lahat. Inayos ko na lang lahat ng gamit ko, at siniguradong nakalock na lahat ng pinto at bintana ng shop, at ready to go na ako para makauwi. Pagka-uwi ko sa unit, nagluto lang ako ng instant noodles para sa hapunan. Naligo lang din ako pagkatapos, at dumiretso na sa tulog. Hello Ate Helen, oo on the way na ako, kompleto na ba kayo dyan? Tanong ko sa kanya sa tawag, late na ako papunta sa venue, dahil inisikaso ko pa ang mga pagkain na ihahanda sa party, at may mga clients na kailangan i-meet. 7 PM ang party, pero 4 PM na at papunta pa lang ako doon. Ako ang nag-handle ng party, dahil invited mismo sila Tita Sierra. Tiwala naman ako sa buong staff, dahil hindi lang naman ito ngayon nangyari, at thank God lagi nilang nasusunod ang mga layout at output ko para sa decorations ng venue. Dumating ako sa venue ng halos hinihingal, dahil nagmadali na talaga ako, and I'm surprised to see the outcome of my creative mind, sobrang elegante ng lugar, ang theme ng party ay gold, kaya bawat paligid, mga table and chairs ay may touch of gold, may naglalakihan at nagkikinangan na chandelier. May small platform para sa mag-asawa na magse-celebrate ng golden anniversary, with red carpet pa. Ate Helen, gawa niyo po ba lahat ito? Naa-amaze kung tanong sa kanya. Yes Miss Emma, gawa nating lahat ito. Ang ganda hindi ba? Punta ka na sa kitchen,
Ikaw na ata ang kailangan nila doon, antag ni Ate Helen sa akin. Inasikaso at inayos ko lahat, sobrang pagod man hindi ko pa rin ininda. After naman ng gabi na ito, kahit papano makakatulog ako ng mahaba. Ladies and gentlemen, let's welcome our lovely couple and greet them a happy anniversary. Let's make a toast for their happy ever after, anang MC ng party. Nakatayo ako dito sa may pinakasulok, at madilim na parte ng venue, kung saan nakatanaw lang ako sa lahat ng kaganapan. Kitang-kita ko ang saya at galak sa mag-asawa, they're so in love with each other, meron pa pala ang tatagal ng masaya sa isa't isa. Kasama nilang naglakad sa red carpet si Jason at ang ate niya na si Miss Zane. Lumibot ako ng tahimik sa buong party, para masiguro na maayos at walang problema, and luckily maayos ang naging daloy ng celebration. Looks like you managed to be good at organizing a party, ha? Biglang salita ng isang lalaki sa gilid ko, shitty. Sabi ko nang dahil sa gulat. Masyado akong gwapo para maging shitty, Emma. Bigla niya akong hinila sa bewang, dahilan para mas magkadikit kami, at maamoy ko ang nakakahamaling na bango niya. Tinignan ko siya at nginisya niya lang ako, dahilan para bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Nakita ko na siya kanina nang maglakad sa red carpet, suot ang black suit niya na mas nagpagwapo lalo sa kanya, pero hindi ko naman alam na mas gwapo siya sa malapitan. Bakit parang hindi ka na humihinga? Tanong niya sa akin habang natatawa. Bitawan mo nga ako, amoy pawis ako, saka wag kang dumikat ng ganyan sa akin. You smell nice, sarap amoy-amuyin, antag niya sabay singhap sa buhok ko. Paano ako naging smell nice wala akong retouch man lang, kahit mag-spray ng pabango hindi ko nagawa. Nakasuot lang ako ng black puff sleeve dress na floral, naka-messy bun ang buhok, tapos naka-flat sandals lang na color beige, halos fade na rin ang lipstick at blush on, nakakahiya pala ang itsura ko. Bitawan mo na nga ako, para kang tuko kung makadikit. Bitaw na, aayusin ko ang itsura ko, nakakahiya ipapakilala ako ni Tita Sierra sa parents mo. Wow, gusto mo na agad mamit ang parents ko, sabi niya nang natatawa. Ako tigilan mo kung kumagka ha, ipapakilala ako ni Tita, para i-acknowledge yung pag-organize ko ng party, kapal naman ng mukha mo. Let's go, let's meet my parents. Seryosong sabi niya, diretso lakad habang nakahawak parents sa bewang ko. Wala tuloy akong choice, kundi lumakad kasama niya. Bitaw na, pinagtitinginan na tayo ng mga tao bulong ko sa kanya ng pasimple habang naglalakad kami. Naiilang ako sa suot ko, lahat ng babae rito naka-evening gown, tapos ako mukhang napadaan lang. Let them look at us, seryosong sabi niya. Machismis na naman ako nito, dahil isang bachelor lang naman ang kasama ko. Nagulat na lang ako, nasa harapan na pala kami, kung saan nandoon ang mga magulang niya, at sila Tita Sierra. Oh my dear son, who's with you? Tanong ng ginang sa harap namin, na alam kong mami niya. Ayaw kasing bumitaw ng makong, sarap ko routine. She's the one who organized this successful celebration of yours, amiga. She's my assistant, and also my dear goddaughter. Good evening ma'am, sir, antag ko sabay lahad ng kamay sa kanilang mag-asawa. Happy anniversary po, more years to spend with each other po. Oh thank you Hiha, you're so pretty. Ang ganda ng pagkaka-organize mo ng party, you made me so happy, you make this night more special. Thank you ma'am, nagawa ko po lahat ng ito kasama ang buong team. Gusto po kasi namin lahat ng nagiging client namin, masaya mula umpisa hanggang matapos ang party, para po, memorable talaga. Your name Hiha? Tanong ng daddy ni Jason. Emma po, Emma Sanchez, sabi ko habang nakangiti. Sanchez, are you a relative of Enrique Sanchez? Magkakasunod na tanong niya. Eto na nga ba sinasabi ko, masyadong kilala ang pangalan ni daddy, dahil sa pagiging matapang na abogado, kaya madalas natatanong ako kung relative ba kaming dalawa. I'm his daughter sir, sagot ko naman. Kita ko kay Tita Sierra na nag-aalala siya sa akin, dahil alam niya na ayokong tinatanong kung ano ako sa kanila, dahil sa susunod na maaring itanong pa nila sa akin. Ikaw ang panganay nila ni Ellis, oh my God, she's my friend, galak na sabi ng mommy ni Emma.
Akmang sasagot na sana ako, sa sinabing ako ang panganay nila ni Tita Elas, ang siyang paglapit naman nila Mommy sa amin, dahil siguro ay babati rin sila. Amiga, happy anniversary sa inyo, you've been so long with each other, I'm so happy for you, bati ni Mommy sabay beso. Here comes the plastic, dinig kong bulong ni Tita Sierra, sabay irap. Hindi niya kaagad ako napansin, dahil nakagilid lang ako sa kanila. She's wearing a very elegant gold evening gown, while she na wearing not just elegant but luxurious gown, na talagang mapapansin ng lahat. Oh Emma, you're here, seryosong bati ni Tito Edo nang makita ako. Dahilan para bumalik ang atensyon nila sa akin. You know her Edo, she's the organizer of this successful event of ours. Daddy ni Jason. Of course kumpadre, we knew her, she's my firstborn, paismad na antag ni Mommy, halata ko ang iritasyon sa mga mata niya. Halata ang gulat sa mga mata ng magulang ni Jason, dahil kakasabi ko lang na anak ako ni Enrique Sanchez, tapos ngayon sasabihin ni Mommy na ako ang firstborn niya, firstborn talaga, hindi man lang anak, halatang ayaw talaga sa akin. Anak ko lang siya kay Enrique Sanchez, anak sa pagkadalaga. Alam nyo, teenage life masyadong mapusok, kaya ayan nagbunga. But I'm lucky with Edo right now kumpadre, we have our very smart and pretty daughter Sheena, antag ni Mommy na halos hindi man lang nahiya sa mga sinabi niya. Ako ang nahiya, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya, hindi man lang prinino ang bibig. Excuse me ma'am, sir, happy anniversary po ulit, thank you so much for enjoying the party. Sabi ko nang nakangiti, sabay pakikipagkamay ulit. Dahil sa inis, hindi ko na malayang tinabig ko ng malakas ang kamay ni Jason na nakahawak sa bewang ko, at dirdiretsyong lumakad palabas. Dali-daling tumulo ang luha ko, kaya agad kong pinunasan ng palad ko. Naramdaman ko kaagad na sinundan ako ni Jason, kaya sinikap kong tumigil ang pagdaloy ng luha sa pisngi ko. Wait, antag niya sabay hila sa palapulsuhan ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pagharap ko sa kanya agad ko siyang binigyan ng mapusok na halik, na animo uhaw na uhaw. Nag-aalangan man ay sinuklian niya pa rin ang bawat halik ko. Stop, you're tired, putol niya sa paghahalikan namin. Hindi ako nagpapigil at hinila ko siya sa sasakyan na dala ko papunta dito, at dali-daling tinulak sa loob. May pag-aalinlangan man siya sa kung ano ang ginagawa ko, pero sa huli na uwi kami sa mainit na paglalambingan sa loob ng sasakyan. Kung bakit ko nagawa yun, hindi ko alam. Nang bigla kong maisip kung anong kasyanggan ang ginawa ko, agad kong inayos ang sarili ko. Okay ka na ba? Walang emosyon kung tanong sa kanya, habang nakaupo at inaayos ang polo niya. Tinapunan niya lang ako ng seryosong tingin, sabay inayos ang buhok. Wala namang tatrato ng tama at maayos sa akin, kaya mas maigi na siguro na bago pa ako masaktan at maluko ng iba, unahan ko na, lulakuhin din naman ako sa huli, sabayan ko na lang sila, para hindi na lang ako masasaktan pa. Bumaba ako ng kotse nang hindi siya pinapansin, kaya nagulat ako nang bigla na naman niya akong hilahin. What is wrong with you? Pasiga na tanong niya. Nakulangan ka ba at parang mainit yang ulo mo, seryosong sagot ko. Binigay ko na yung kailangan mo, galit ka pa. Halika sa kondo ko, doon tayo para lumamig ang ulo mo, walang emosyon kung sabi. What are you talking about? Inis niya paring tanong. Ikaw ang may problema, binigay ko na yung gusto mo galit ka pa. Ang gulo mo naman, ang gulo ng ugali mo. Kanina ang cool mo lang. Kahit pagod ka ang ayos mo kausap, pero bigla ka na lang ganyan. Ang pangit naman ng ugali mo. Kaya siguro ganun ka na lang ipakilala ng mommy mo sa harap ng ibang tao. Your personality does not fit their family, siguro nagalit ka, kasi pinahiya ka niya, tapos sa akin mo binunta ng inis. Shame on you, nagpakababa ka dahil sa inis, para kang babaeng bayarin kung umakto kanina, nung nag-ano tayo sa sasakyan, daig mo pa yung may karanasan kung umakto no wonder your mom doesn't show respect for you, because even you, walang respeto sa sarili, nakakahiya, dirdiretsyong sabi niya, dahilan para mag-init ang ulo ko. Hindi ko napigil ang padapuin ang palad ko sa mukha niya. Wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan, kung hindi mo ako kilala,
hindi mo alam ang pagkatao ko, kaya wag kang umakto na akala mo alam mo kung sino ako. Iba lang naman ang gusto mo sa akin, kaya wag kang magreklamo at magsalita, na akala mo bayad mo ako. Oo, pumayag akong maging kano mo, pero wala kang karapatan na pagsalitaan ako. Pumayag ako kasi tinakot mo ako, nasasabihin mo sa daddy ko, pati siya magagalit na rin sa akin, lahat sila magagalit na sa akin. Sinampal ko ulit siya. Pasensya ka na ha, eto lang ako eto lang ako. Walang mapagmamalaki sa inyong lahat, pero pwede ba dahan-dahan lang sa pang-iinsulto, lalo na kung hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdadaanan ko, hindi mo alam kung anong buhay ang meron ako. Para pagsalitaan mo ako, mukha akong uhaw oo, pero hindi sa kung hindi sa pagtanggap at pagmamahal ng ibang tao para sa akin. Kaya wag kang magsalita na akala mo buong buhay mo kilala mo na ako. Kaya pasensya ka na ha, eto lang ako Sigaw ko sa kanya, at dali-dali na ulit sumakay sa kotse, buti na lang at hawak ko yun kanina kasama ng cellphone ko. Hindi ko talaga kahit kailan makukuha yung pagtanggap, at pagmamahal ng iba, lalo na kung yung mga inaasahan kung magmamahal sa akin hindi kayang ibigay kahit katiting man lang. Masyadong masakit ang pagsubok sa buhay, pero alam kong kailangan kong magpatuloy.